Anak, ano bang meron na? Ang lalim ng iniisip natin ah. Wala naman po, tatay. Tay, sigurado po ba talaga kayong anak niyo ko ni nanay? Normal sa mga kabataan ang asaran na ampun ka lang, napulot ka lang sa tae ng kalabaw at kung ano-ano pang tukso ng maaari mong pinagmulan dahil nga inaasar kang ampun lang. Ito ang karanasan ni Gardo, lalo pa nang nalipat sila ng kanyang pamilya sa Surigao del Sur. Ilang dekada na ang nakakalipas. Nakalakihan ni Gardo ang tukso sa kanyang siya ay ampun lamang. Paano ba naman kasi? Malayong malayo ang kanyang itsura sa tipikal na itsura ng kanyang mga kapamilya, maski magulang niya at mga kapatid. Maputi, makinis, mistiso at matangos ang ilong ni Gardo. Itsurang banyaga. Samantalang ang kanyang buong pamilya ay itsurang Pilipino, kaya naman kitang-kita ang pinagkaiba. Palagi naman siyang sinasabihan ng kanyang mga magulang na huwag na lamang pansinin at intindihin dahil ang naasar daw ay talo. At hindi daw pwedeng maging talunan si Gardo. Palagi ring ipinapaalala ng kanyang mga magulang na si Gardo ay tunay nilang anak. Baka lang daw dahil sa paglilihi ng kanyang ina sa mga napapanood nito, kaya nagkagunoon ang kanyang itsura. Sa kulturang Pilipino nga naman kasi ay pinapaniwalaan talaga ang paglilihi. Hanggang sa naging binata na nga si Gardo. Kung ang ilang mga kalalakihan ay damang-dama at sarap na sarap sa pagiging gwapo, si Gardo ay hindi. Madalas kasing nalalait ang kanyang mga kapatid dahil sa pagkukumpara ng mga tao sa kanila at hindi na rin siya nagkakaroon ng personal na espasyo sa kanyang buhay dahil sa mga kalalakihan at mga kababaihan na umaaligid sa kanya saan man siya magpunta. Isang hapon, habang hinihintay ang kanyang mga nakababatang kapatid sa eskwelahan ng mga ito para sunduin, nakapansin siya ng grupo ng mga lalaking kaparehas niya ng pisikal na kaanyuan. Mga mestizo din at grabe ang pagkanatural na pula ng mga labi ng mga yun, na kahit sinong mga tao ang kanilang nakasalubong at nakakita sa kanila ay talagang lumilingon at napapatitig. Hoy! Noy! Baka yan na yung mga tunay mong kapamilya! Sinusundo ka na! Biro ng isang lalaking isa sa mga nangaasar sa kanya. Hindi niya yon pinansin dahil hindi maalis ang titig niya sa mga kalalakihan. Bigla namang napatingin sa kanya ang agaw pansin na lalaki, ang pinakamatipuno sa lahat na parang nagsisilbing pinuno ng grupo na yon. Noong nagtama ang kanilang mga mata, nakaramdam ng malakas na kabog sa kanyang dibdib si Gardo, na parang may koneksyon siya sa lalaking nakatitigan niya. Ngumiti yun sa kanya at umalis na kaagad na parang ang pakay lang talaga ng grupo na yon ay ang makita lang si Gardo. Balak niya pa sanang habulin at kausapin, pero tinawag na siya ng kanyang mga kapatid na nakalabas na pala ng eskwelahan. Hindi mawaglit sa kanyang isipan ang kanyang mga nakita dahil sa sobrang pagkamangha. Hindi naman niya kasi inaasahan ang pagkakaroon ng lukso ng dugo sa lalaking yun. Sa katunayan nga sa tagpong yun, naniwala na talaga siyang baka nga ampon lang siya. Napansin ng kanyang ama ang kanyang pagkatulala, kaya kaagad naman siyang tinanong. Anak,
Gardo, ano bang meron na? Ang lalim ng iniisip natin Wala naman po, tatay. Tay, sigurado po ba talaga kayong anak niyo ko ni nanay? Oh, napag-usapan na natin yan anak, anong maliit ka pa lang Siyempre naman anak. Bakit? Napipikong ka na naman ba sa labas? Sabihin mo sa akin at ako na mismo ang sasapak. Wala naman ho, tay. May nakita lang po kasi akong mga lalaki na parang kamukha ko Kaparehas ko ng tindig. Iba rin yung pakiramdam ko sa parang leader nila na tumititig sa akin. Ano? Anak, mag-iingat ka. Kahit anong mangyari, wag na wag kang lalapit sa mga yun Hindi mo yun kilala at wag kang basta-basta magtitiwala kung kani-kanino. Anak ka namin ng nanay mo. Nagtaka naman si Gardo dahil parang nabalisa at kinabahan ang kanyang ama sa kanyang mga nalaman. Parang napaisip tuloy si Gardo kung sino at anong koneksyon nila ng bagong mga panauhin sa kanyang buhay. Akala niya yun na ang huling beses na makikita niya ang mga kalalakihan. Pero parang sinasadya talagang mag-cruise ang mga landas nila. Sa mismong araw na galing siya sa palengke, napansin niya sa di kalayuan sa kanilang tahanan na nagtatatalon sa tuwa ang kanyang mga kapatid, maging ang kanyang mga magulang. Binilisan naman niya ang kanyang paglakad para malaman kung bakit nagkakaganoon sila. Sinabi naman ng kanyang ina na siya'y buntis ng 3 buwan na pala. Siyempre natuwa din siya. Pangarap kasi talaga ng kanyang mga magulang ang magkaroon ng madaming anak dahil masaya daw ang may malaking pamilya. Habang nagsasaya, nakita ni Gardo ang grupo ng mga kalalakihan na kanyang pinagdududahan na nakatingin sa kanila sa malayo. Gustuhin niya mang pansinin pero naroon ang kanyang tatay at nagbilin na yon sa kanya. Sa hindi naman malamang dahilan, biglang humilab ang tiyan ng kanyang ina. Sobrang sakit daw noon na halos mapaupo na ito sa lupa. Kaagad naman yung ipinasok ng kanyang tatay at pinasunod na silang magkakapatid. Ay, pumasok na nga kayo. Gardo, Mayed, Igo, isarado niyong bintana at pintuan. Paniguradong may aswang sa paligid. Sa sobrang takot ng kanyang mga kapatid, nagtakbuhan ang mga yon sa bintana para isarado. Kaya naman pintuan na lang ang isasarado ni Gardo. Bago niya pa ito may sara, muli niyang nasulyapan ang mga kalalakihan na nakangisi sa kanya na parang masaya ang mga itong nakita siyang muli. Nagbigay na lang siya ng maliit na ngisi at isinara ang pinto. Magmula ng araw na yon, palagi nang may mga aswang na dumadayo sa kanilang paligid. Gabi-gabi nilang nararamdaman ang presensya ng mga nilalang na hindi nagpapatulog sa kanilang pamilya. Isang umaga, nagising si Gardo sa isang malakas na pag-uusap sa labas ng kanilang bahay na tila mayroong nagdedebate. Bakit ba ang damot-damot nyo? Anak ko ba din naman yan, ha? Pasensya na, Simon. Hindi na ngayon. Nagiging mataas yata ang tingin mo sa sarili mo, seryo. Tinuring kitang kapatid kahit anak ka sa labas ng nanay ko. Baka nakakalimutan mo kung anong lahi ang kinakalaban mo. Salamat naman, Simon. Pero nung pinakain mo si Gardo sa mga kapwa mo aswang para mapatunayan ang katapatan mo, baka nakakalimutan mo din. Ipapakain mo sa mga balasubas na kagaya mo ang sarili mong anak? Bulag ako noon sa pagkapinuno noon, seryo.
Ibigay mo na sa akin ang anak ko. Sumilip si Gardo sa isang siwang at nakita niya nga ang mga kalalakihan na kamukha niya, kausap ang kanyang ama. Bigla na lamang pumatak sa kanyang mga pisngi ang luha. Hindi dahil nalaman niyang totoong ampon siya, kundi dahil sa pagmamahal sa kanya ng tatay Sergio niya, na maski sa tunay niyang ama ay handa siyang ipaglaban kahit pa pinuno yun ng mga aswang. Ayaw niyang magkagulo, kaya't naisipan niyang gumawa ng eksena para mapilitang umalis ang kanilang mga panauhin. Inilaglag niya ng sadya ang baso sa kanyang silid at sumigaw sa kanyang tatay para puntahan siya. Akala niya ayos na, pero bago pa man niya maramdamang umalis ang mga kalalakihan, narinig niya pang nagbanta ang kanyang tunay na ama. Kung ipagkakait mo sa akin ang anak ko, Sergio, ipagkakait ko din ang mundo sa anak mong isisilang. Tumalikod na ang kanyang ama at nagtaka ito dahil nakita siyang umiiyak. Idinahilan na lang niya na nabagsakan siya ng baso na nabasag at sobrang sakit ng pagkakatama sa kanya. Ayaw niya kasing malaman ng kanyang ama na nakinig siya sa usapan sa labas. Alam niyang may tamang panahon para aminin mismo sa kanya ng kanyang ama ang tunay nilang sitwasyon. Sumapit ang gabi. Hindi na sila nagulat sa alulong ng mga aso at pagbaho ng paligid. Batid nilang nariyan na ang mga aswang na paniguradong ang mga kalalakihan na nakausap ng kanyang ama noong umaga. Nakaagaw ng kanilang atensyon ang pag-iyak ng kanyang ina sa biglaang paninigas ng tiyan nito at paghilab. Sinundan naman yon ng kakaibang angil at ungol na nagmumula sa labas ng kanilang bahay. Naghalo kay Sergio ang galit, inis, pagkataranta at pag-aalala, kaya naman sinabi na ni Gardo na harapin na nila ang mga nilalang sa labas para matapos na. Hindi pa nakakatanggap ng pagsang-ayon mula sa kanyang ama ay dinampot na ni Gardo ang itak at binuksan na ang pinto para lumabas. Pagkalabas niya, bumungad kaagad sa kanya ang mga nilalang na parang mga baliw na may kanya-kanyang ginagawa sa labas. Tinitigan lamang siya nito at hindi pinansin, pero noong sumunod na sa kanya ang kanyang ama, doon na naging agresibo ang mga aswang. Galit na galit yon na parang papatay talaga. Isa-isang sumunggab ang mga nilalang sa kanyang ama habang siya ay nilalampasan lang. Hindi siya natutuwa sa kanyang nakikita, kaya naman sumugod din siya at pinagtataga ang lahat ng matataga niya. Mas lalo pang nanaig ang kanyang galit nang marinig niya ang mas malakas na iyak ng kanyang ina. Marami ng aswang ang napatumba si Gardo, maging ang kanyang ama. Pero hindi pa din yun sapat dahil marami pa ang natitira. Simon! Tumigil na kayo! Sigaw ni Gardo sa isang malaking aswang. Lahat ay napatigil, maski ang kanyang ama at iba pang mga aswang. Kahit ako, hindi ko tatanggapin na tatay kita. Kaya tumigil ka na. Huwag mo kaming guguluhin at huwag mo sasaktan ang pamilya ko. Mahal kita, anak. Kaya nga ginagawa ko to para sa'yo. Dahil gusto na kitang mabawi sa mayabang kong kapatid. Hindi kita kailangan. Umalis na kayo at huwag na kayong babalik pa. Nagalit ang mga aswang sa sinabi ni Gardo, kaya naman pati siya ay sinugod na rin. Napalagapak sa lupa ang binata
habang pinagkakalmot ng mga aswang. Bigla namang tumakbo ang kanyang tatay para sagapin siya. Muling nakatayo si Gardo at hinanap niya si Simon na patawa-tawa lang sa gilid. Mali ang desisyon mo, bata! Suwail! Ikaw ang may maling desisyon at papatunayan ko yan sa'yo! Walang pagdadalawang isip na tumakbo si Gardo patungo sa kanyang tunay na ama na aswang at biglaan at puwersahan itong tinaga sa leeg. Sabi ko sa'yo ikaw ang mali! Walang mananakit sa tunay kong pamilya, Simon! Kasabay ng pagbagsak sa lupa ng aswang, kanya-kanya namang pulasan ang mga kasamahan nito. Ang iba naman ay binuhat ang bangkay ni Simon at nagkakandara pa pang umalis. Ang inaakala siguro ng aswang ay interesado si Gardo sa tunay nitong buhay, pero doon sila nagkakamali. Pagkatapos nun, wala nang aswang ang dumalaw pa sa kanilang tahanan. Mas lalo ding tumatag ang pagsasama ng kanilang pamilya dahil sa mga nangyari. Totoo mang ampon si Gardo, ay hindi niya yun ikinakahiya dahil mas minahal siya ng kanyang tatay Seryo at habang buhay niyang ililihim na siya ay anak ng pinuno ng mga aswang. Ang kwentong ito ay nangyari taong 2005 kay Jomar at sa kanyang mga kaklase noong mga panahong nag-aaral pa sila ng nursing. Pangarap talaga ng binata ang pagiging nurse mula bata pa lamang, kaya't ginawa niya ang lahat para makatungtong sa kolehiyo kasama ang kanyang kaibigan na si Almer. Nursing student din ito at naging magkaklase pa sila. Mga panahong nag-aaral sila ng parte ng katawan ng tao. Doon mas naging seryoso ang kanilang pag-aaral. Medyo may kahirapan nga naman kasi at napakakapal ng libro na kailangang basahin at aralin. Isa sa ulo din nila yon dahil kinakailangan nila itong matutunang mabuti. Isang araw, naatasan sila ng kanilang guro na sumama sa mga estudyanteng magduduktor para gumawa ng aktwal na presentasyon sa kanilang mga guro kung papaano nila gagawin ang kanilang tungkulin kung naroon na sila sa pwesto kung saan aktwal nang may inooperahan. Naghanap lamang sila ng volunteer na magkukunwaring pasyente at si Almer yun. Sino ba namang tatanggi na hihiga ka lang at aarte pero magkakaroon ka na ng mataas na grado? Nakilala nila ang dalawang doktor na sasali sa kanilang grupo, si Margie at Samson. Bali 4 ang nurse sa kanilang pangkat. Naging matagumpay naman ang kanilang presentasyon at nakakuha sila ng mataas na grado. Doon nagsimula ang pagkakaibigan nilang 4. Pinaka-perpektong pagkakaibigan nga naman ng mga estudyante sa larangan ng medisina. Mas naging magaan ang kanilang pag-aaral dahil sila-sila rin ang nagtutulungan sa kanilang mga aralin at mas nauunawaan nila dahil magkalapit lang naman ang pinag-aaralan ng doktor at mga nurse na estudyante noong mga panahon na yun. At dahil lumalalim na nga ang kanilang pagkakaibigan, dumalas na din ang kanilang pagsasama, mapaloob o labas man ng paaralan. Naku, kinakabahan ako kasi malapit na kaming pag-operahin kunwari ng bangkay ng tao na may mga lamang loob pa.
Ay, nakakakaba nga naman. Tsaka masyadong mahal bumili ng bangkay na mayroon pa ang lamang loob na kasama. Teka, kailan nga ba yung gagawin nyo na yan? Mas maganda, maaga pa lang maglibot na kayo sa mga morgue at makiusap na baka may mga bangkay na hindi na kukuhanin. Hingin nyo na lang o di kaya bayaran nyo ng kalahati sa usual na presyo ng mga bangkay. Matalino ka talaga, Jomar. Maasahan ka talaga. Dapat gumaya ka sa kasama mo, Almer. Utak ang pinapagana, hindi reklamo. Uy, matalino din naman yan si Almer. Huwag ka naman ganyan, Samson. Makakapasabayan ng exam sa scholarship kung hindi. Sa haba ng kanilang usapan sa araw-araw, hindi talaga may pagkakaila na hindi talaga gusto ni Margie at Samson si Almer. Palaging panalait kasi ang natatanggap nito mula sa dalawa. Ilang araw din silang naghanap ng mga morgue na maaaring may mga bangkay na hindi kinuha ng pamilya pero masyadong malabo para sa kanilang lugar. Kaya naghanap pa sila ng naghanap hanggang sa bumiyahe-biyahe na rin sila at napadpad sila sa isang maliit pero maayos na pamayanan. At sa hindi inaasahan at siniswerte nga naman, mayroong isang bangkay ng babae ang hindi nakukuhanin ng kanyang pamilya dahil hindi mahanap. Basta na lamang daw nakita ang bangkay na yun sa damuhan sa kabilang bayan na duguan pero wala namang sugat. Malamang daw napagtripan yon at namatay na lang sa gutom. Walang makapagpaliwanag kung anong kinamatay ng babae. Kaya hindi na lang nila masyadong binigyang pansin. Mga bandang 4:00 ng hapon, nang natapos sa pag-aareglo sa presyo ang embalsamador at sina Margie at Samson, nakuha naman nila ito sa murang halaga. Ngunit bago pa maisakay ang bangkay para ihatid na rekta sa kanilang paaralan, bigla namang may tumawag sa matanda na isang ospital. May pinapakuha daw na bangkay, kaya naman nakiusap ito sa mga estudyante na hintayin na lamang siyang makabalik. Sumang-ayon naman sila Jomar dahil wala naman silang oras na hinahabol. Noong nakaalis na ang matanda at ang mga kasamahan nito, biglang nangati ang mga paa ng magkakaibigan at nagsimulang maglibot sa loob ng morgue. Pumasok sila sa mismong pinag-iimbalsamuhan kung saan nakaratay ang ilang mga bangkay na mahigpit talagang ipinagbabawal ng kahit sino. Sobrang lamig sa loob na nagpapanatiling sariwa sa mga bangkay at hindi maagnas kaagad. Nakita nila ang babae na kanilang kukuhanin at sobrang ganda nito. Pilipinang-Pilipina ang mukha na parang sinauna at may kakaiba talagang ganda. Ang ganda niya, no? Hoy, mahiya ka naman, Almer. Kahit maging zombie pa yan, hindi kanyang papatulan. Hoy, Marg, huwag ka naman ganyan kay Almer. Wala namang masama ang magbigay puri sa kahit sino Saka, kapwa mo babae yung sinasabihan, no? Di ba dapat masaya ka? Hindi pa nakakatapos ng sasabihin si Jomar nang nagring ang cellphone niya. Tumatawag ang kanyang nobya kaya't kailangan niyang sagutin. Lumabas siya sa mismong labasan para makahanap ng signal at naiwan sa loob ang tatlo na isang pinakapagkakamali ni Jomar na hindi niya inaya ang kaibigan. Nakaisip ng kalokohan si Margie at Samson. Itinulak nila si Almer para masubsob ito at matumba. Sa kanila pinatay ang ilaw sa loob at isinarado ang pinto at tumakbo palabas. Kinulong nila si Almer sa mismong himlayan ng mga bangkay na hindi pa naiimbalsamo. Rinig na rinig ng dalawa ang pagsigaw ni Almer sa loob. Pero tawa pa rin sila ng tawa at hindi nakakaramdam ng awa.
Siguro 15 minutos ang tinagal ni Jomar sa labas bago siya pumasok. Ang naabutan niya lang sa upuan ay si Margie at Samson, kaya't nagtaka siya. "Uy, nasan si Almer? Bakit kayo lang dyan?" "Ay, nagpaiwan doon siguro. Gagahasain yung bangkay." "Hoy, Samson, huwag ka ganyan kay Almer ha. Sobrang bait nun at napakamarespeto lalo na sa mga babae. Samahan niyo ako. Puntahan natin siya, baka parating na din yung matanda, mapagalitan pa tayo." Habang naglalakad sila sa hallway, patungo sa silid ng mga bangkay kung saan iniwan si Almer, panay bungis-ngisan si Margie at Samson. Medyo nagdududa na si Jomar, kaya binilisan niyang maglakad. Doon umakyat ang kanyang dugo sa kanyang uluhan at umusok ang kanyang ilong sa galit nang makitang isinarado ang pinto sa labas at patay ang ilaw sa loob. Sinabayan pa ng pagsabog ng tawa nung dalawang nasa likod niya. "Uy! Kayo ba'y mga baliw na? Kapag may nangyaring masama kay Almer ha, malilintigan kayo sa akin." "Uy, kalma lang. Ba't nagagalit ka? Masyado mo naman mahal yung best friend mo." Hindi na muling tumugon pa si Jomar. Kinakabahan na siya kasi hindi sumasagot si Almer sa tuwing tinatawag niya ang pangalan nito habang binubuksan niya ang pintuan. Noong nabuksan, kaagad niyang kinapa ang ilaw at noong mabuksan yun, lahat na yata ng buhok sa katawan nilang tatlo ay tumayo. Si Almer na umiiyak at balisa na nakaupo sa isang sulok habang bumubuhos ang dugo mula sa kanyang bumbunan, senyales ng pagkauntog at kinakain ang sariwang braso ng isang bangkay habang naglalaway. "Mga hayop talaga kayo!" Lumapit si Jomar sa kaibigan at nilayo ang hawak nitong braso at ibinalibag. Awang-awa siya sa sitwasyon ng kaibigan at pinupunasan niya ang luha nitong patuloy na bumubugso habang tulala. "Ano? Mga lintik talaga kayo. Tumawag kayo ng tricycle. Ang daming dugo sa ulo ni Almer oh. Dadalhin to sa ospital. Wala tayong gamit dito. Mga natulingang magdudoktor. Hindi alam ang pangunahing lunas. Mga tanga!" Madapa-dapa pang tumakbo ang dalawa sa paglabas at pagpara. Sakto namang mayroong dumaan at kaagad naman nilang naisugod sa ospital si Almer na balisang-balisa. Wala na silang pakialam sa morgue dahil lahat ng atensyon nila sa hinaharap na kalagayan ng kaibigan. "Jomar, nagbibiruan lang naman kami. Hindi namin alam na aabot sa ganito." "Biruan? Margie? Kababae mong tao, napakawalang niya mo. Nakita mo ba si Almer kanina ha? Nakita mo ba kung paano siya naging balisa? Kinakain niya yung braso ng bangkay. Anong nangyari?" "Hoy, Jomar! At sino ka ba para sermonan kami ha? Yabang mo ah! Halis na nga rito!" Hindi alam ni Jomar ang mararamdaman niya. Mabuti na lamang bago pa siya sumabog ay umalis na ang dalawa. Wala naman siyang pake dahil hindi naman niya ito kailangan at pabigat lang naman sa sitwasyon. Nangako din siya sa kanyang sarili na yun na ang huling beses nakikibuin niya ang dalawa. Ilang sandali siyang naghintay bago sabihin ng nurse na ayos na ang pakiramdam ni Almer at hindi naman ganun kalala ang pinsala sa ulo niya. Pwede na din daw silang umuwi. Noong mismong araw na yun, umuwi sila. Walang kasama sa apartment niya si Almer,
Kaya doon na muna sa apartment niya inuwi at inalagaan kahit maikling panahon. Ilang araw niyang hindi makausap ng maayos ang kaibigan. Maski sa paaralan ay hindi ito kumikibo. Hanggang sa ilang araw pa ang lumipas at hindi na nga ito pumasok. Maraming nagtataka, lalo na si Jomar. At dahil nag-aalala sa kaibigan, naisipan niyang dalawin ito sa kanyang apartment. Tawag siya ng tawag kay Almer pero hindi siya nakakatanggap ng sagot mula dito. Kaya naman nagpakadesperado na siya at binuksan ng sapilitan ang pintuan. Hindi niya inaasahan ang kanyang naabutan. Sobrang kalat ng bahay at mayroon yung kakaibang amoy. Hinanap niya ang kaibigan pero hindi niya ito matagpuan sa paligid ng bahay hanggang sa nakarinig siya ng pag-iyak sa ilalim ng kama. Almer! Almer! Ikaw ba yan? Lumayo ka sa akin, Jomar. Mapapahamak ka. Ayaw kitang masaktan. Diyos ko! Almer! Lumabas ka nga dyan. Mag-uusap tayo. Ano bang nangyayari sa'yo? Biglang gumapang palabas sa ilalim ng kama ang napakadungis na si Almer na halos magpatalon ng kaluluwa ni Jomar. Sobrang daming natuyong talsik ng dugo sa mukha at bunganga nito habang umiiyak ang kaibigan. Hinayaan niyang magpaliwanag sa kanyang harapan si Almer bago niya ito husgahan. Hindi naman niya inaasahan ang maririnig niya mula dito. Sigurado akong aswang na ako, Jomar. Kakaiba ang nangyari nung kinulong nila ako sa morgue nung namatay ang ilaw at nagsara ang pinto. Nakaramdam ako ng sisiw na lumakad sa dibdib ko pagkasubsob ko sa sahig. Pumasok sa bunganga ko yung sisiw. Kahit anong duwal ko, hindi siya lumalabas. Ramdam ko yung paglakad niya sa sistema ko. Bigla na lang akong nawala sa sarili at pinagkakalampag ang pinto para humingi ng tulong pero wala. Hanggang sa bigla na lang may nag-utos sa katawan kong kainin yung kamay ng babae. Aminado ako, Jomar. Nagustuhan ko ang lasa ng laman ng tao. May 3 na akong napatay, Jomar. Lalayo ako sa iyo. Ayaw kitang mapahamak. Uuwi ako sa probinsya namin. Ayoko nang makapirwisyo pa. Mahaba pa ang kanilang mga usapan at napagkasunduan. Masakit man para kay Jomar na mawalay sa matalik na kaibigan ay kailangan para sa kapakanan nila parehas. Dismayadong umuwi si Jomar at ganun na lamang ang galit niya sa kanyang mga itinuring na kaibigan sa mga nagawa nila kay Almer. Hindi siya pumasok ng 4 na araw para sa paghahanap ng solusyon sa problema ni Almer. Ayon sa mga napagtanungan niyang matanda, marahil daw aswang ang bangkay na babae na yon, kaya walang kumuha ng bangkay dahil napadpad lang. Lumabas na siguro ang sisiw noon sa katawan para maghanap ng bagong mamanipulahin, kaya nahawa sa pagiging aswang si Almer. Kung maaga daw sana, mas naagapan at may pag-asa pa, pero huli na ang lahat. Sa 5 araw, pumasok na sa paaralan si Jomar. Isang kahindik-hindik na balita ang kanyang nalaman. Patay na daw si Margie at Samson. Natagpuan daw na wakwak ang tiyan ng mga ito at lasog-lasog ang mga lamang loob nito. Basag din ang mga bungo na mahalata mong kinuhaan ng utak.
Palaisipan sa lahat ang nangyari, pero hindi na pinagdudahan pa ni Jomar ang salarin sa kaganapang yun at wala siyang nakikitang mali. Malinaw na gumanti lang si Almer at hinanapan ng hustisya ang kawalangyahang ginawa sa kanya. Sa ngayon, isa ng ganap na nurse si Jomar at asinsado na sa buhay. Matagal na din siyang hindi nakakatanggap ng balita patungkol kay Almer. Pero kahit kailan, hindi niya pa din makakalimutan ang kanyang kakaibang karanasan. Magmula noong naging aswang ang kanyang kaibigan. Bagong lipat sa isang compound si Ronnie nang masaksihan niya ang nakakatakot na karanasan sa kanyang buhay. Mula sa isang syudad ang binata, pero pinili niyang manirahan sa isang liblib na probinsya dahil gusto niya ng katahimikan. Mababait naman ang kanyang mga kapitbahay at isa na roon si Manong Estong. Nakatira yon katabi ng kanyang inuupahan. Mabait, magiliw at masarap kausap ang matanda. Hindi pa ulit-ulit ang mga kwento nito at siguradong may mapupulot ka talagang aral sa mga sinasabi niya. Matagal at ang lalim ng nabuo nilang pagkakaibigan. Halos na pagkakamalan na nga silang mag-ama sa araw-araw na pagsasama nilang dalawa at magmamalasakit sa isa't isa. May isa ding napapansin si Ronnie. Mahilig sa bata ang matanda. Hindi para gawing nobya o ano. Literal na bata. Lubos na pinangarap daw talaga kasi ng matanda ang magkaroon ng anak dahil yun nga lang naman daw ang kulang sa kanya. Nagkaanak daw siya dati pero namatay daw. Tuwing hapon, makikita mo si Manong Estong na may akay-akay na batang pulubi sa bahay niya. Tapos pinapakain niya ng madami. Palagi niyang nakikitang ganoon ang matanda na talaga namang kinataba ng puso niya. Nakikita niya din kasi ang bawat reaksyon ng mga batang napapakain at kahit hindi yun magsalita, ramdam naman niya ang pasasalamat nun sa matanda. Ang kwento daw ng buhay ng matanda ay may asawa daw ito noon. Nalaglag yung anak nila dahil hindi makapit ang bata. Pagkatapos nilang makalimot sa sakit ng pagkawala ng sanggol, doon na daw nagbago ang trato ng asawa niya sa kanya at iniwan na siyang mag-isa. Magmula noon, nangako siya sa kanyang sarili na hindi na muli pang magmamahal at mamumuhay na lamang mag-isa. Nagpapasalamat nga daw ang matanda kay Ronnie dahil kahit papaano, nararamdaman niyang anak niya ang binata dahil sa mga pagsasama nila sa buhay. Na kung wala daw ang binata, papaano na siya? Kung hindi niyo kasi itatanong, madaming galit kay Manong Estong sa kanilang baryo dahil palagi itong pinagbibintangan na aswang na hindi kinapaguran ni Ronnie na ipagtanggol. Kesyo baguhan siya kaya hindi niya alam at wag daw siyang magmarunong dahil darating din daw ang araw na siya naman ang kakainin ng matanda. Madaming mga haka-haka na palaging si Manong Estong ang nakikita tuwing may patayan ng mga hayop na posible namang napadaan lamang. Minsan nga, bigla-bigla na lang may susugod sa kanilang bakuran at nagaamok. Madalas may gustong bumanat sa matanda. Minsan naman, sunugin ang bahay nito at madalas gusto siyang patayin.
Awang-awa si Ronnie kaya nangako siya sa matanda na hinding-hindi niya ito iiwan at hindi siya mapapagod na ipagtanggol siya araw-araw. Aswang. Aswang palagi ang isinisigaw ng mga tao sa kanya kapag napapadaan. Mapabatang paslit hanggang matandang gurang nasasabi yan sa kanya. Ang masakit pa nga, ginagawa na siyang panakot sa mga bata sa kanilang baryo, dahilan para puyugin siya ng mga kabataan habang wala naman siyang ginagawa. Ganon kahirap ang buhay ni Manong Estong. Isang araw, habang naglalakad si Ronnie sa parke, may kumausap sa kanyang pamilyar na lalaki pero hindi niya kilala. Parang nakita na niya ito sa hindi niya matandaan na lugar. "Boy, barkada mo daw si Estong." Higit pa po sa barkada." "Abat, ganun ba? Imposibleng hindi mo alam." "Boy, sige total ikaw ang tagapagtanggol niyan. May tanong ako sa iyo ha. Nakapasok ka na ba sa bahay niya?" Hindi po eh. Bakit naman ako papasok doon?" "Kung gusto mong mapaniwala ang mga tao na hindi yan aswang at talagang nakakauwi ang mga batang tinutulungan niya, pumasok ka at balitaan mo ko. Nandito lang ako sa parke." "Teka, bakit ako? Saka kahit hindi ako pumasok sa bahay niya, hindi naman talaga siya aswang eh." "Pumasok ka, Ronnie, at makikita mo kung talagang hindi yan aswang. Papasok ka sa bahay niyan at lalabas kang taas noo kasi napatunayan mong hindi siya aswang. Kasi boy, madami nang galit sa'yo sa buong baryo sa pagtatanggol mo dyan. Kung gusto mong may patunayan, pumasok ka." "O sige, papasok ako at babalitaan kita at patutunayan ko sa'yo na lahat ng bintang nyo ay walang katotohanan." Inis si Ronnie na tumalikod, pero napaisip din siya. Hindi pa siya nakakapasok sa bahay ng matanda dahil hindi naman siya iniimbita. Wala siyang maisip na idahilan sa matanda para makapasok doon, kaya nakaisip siya ng paraan. Inaya niya ng inuman ang matanda at sisiguraduhin niyang malalasing yon para maihatid niya sa mismong bahay nito. Noong inaya niya ang matanda ay hindi naman yon tumanggi, pero sa pagkakataong yon, magkaiba na sila ng baso. Masyado kasing nagduda din si Ronnie sa matanda. Siguro mga 2 oras sila nag-inuman at nagkwentuhan bago tuluyang bumagsak ang matanda. Pagkakataon na niya para akayin yun at ipasok sa bahay nito. Kinakabahan siya nung mga oras na yun at nung napihit na niya ang doorknob ng pintuan. Bigla naman siyang nakaamoy ng napakabahong amoy. Pigil hininga siyang pumasok at inilapag ang matanda sa sofa. Kinuha na niya ang pagkakataon para libutin ang buong bahay. Madaming kakaibang gamit doon. Ni hindi nga makabasa si Estong, pero madaming libro doon, puro itim pa. Madami ding iba't ibang uri ng langis, tapos mga kakaibang gamit. Sa paglakad niya, narating niya ang isang silid na siya namang nagpaatras sa kanya at nagpasindak ng kanyang kaluluwa. 7 bata ang nakabitin patiwarik habang wakwak ang tiyan. May 3 nakaupo sa baba na wala namang sugat pero mahahalata mong mga patay na. Akala niya wala siyang maliligtas sa mga nandoon kasi puro patay na, pero mayroong humawak sa kanyang paa na muntik pang magpasigaw sa kanya.
Kuya, gutom ako. Daing ng nasa 3 taong gulang na bata pa lamang. Nadurog ang puso ni Ronnie at kaagad kinarga ang kaawa-awang bata na puno ng grasa. Sa tingin niya palaboy ang batang yun. Kaagad siyang lumabas kasama ang bata at tumungo sa kanyang bahay para paliguan ang butot balat na bata. Pagkatapos ay pinakain nung tinanong niya kung nasaan ang mga magulang nito. Wala yung sinagot. Naawa ang binata, kaya naisip niyang kupkupin yun. Pero nauna niya ring naisip na lisanin ang lugar. Mga bandang 6:00 ng umaga, kumakatok sa kanya si Manong Estong. Kinakabahan ngayon, pero kailangan niyang magpatay mali siya at buti na lamang tulog pa ang bata. Ay, nakita mo ba yung manok ko dito sa labas? Nakatakas eh. Lulutuin ko sana. Nga pala, paano ba ako nakauwi kagabi? Po, ay, umuwi ho kayo kagabi. Pag-ewang-gewang pa nga. Sabi ko po, hatid ko kayo. Pero sabi niyo po, wag na. Wala po akong napansin na manok eh. Ikaw talaga, Ronnie, oo. O siya, hahanapin ko pa yung manok ko. Bigla namang napaisip si Ronnie. Sinabi ng matanda na manok. Doon niya napagtanto na maaaring ginagamitan ng matanda ng sabulag ang mga nabibiktima niya upang magmukhang manok sa mata ng normal na tao. Biglang naging malinaw na sa kanya kung bakit araw-araw may hinahabol na manok ang matanda. Dali-dali siyang nag-impake. Nagdesisyon na siyang uuwi na siya sa syudad. Pinagbihis niya rin ang bata ng kahit anong damit dahil nakahubot-hubad yun. Noong nakaimpake na lahat ng importante niyang gamit, walang lingon-lingon siyang umalis, karga ang bata. Saan tayo pupunta? Ikaw ang papa ko. Tanong ng bata. Pupunta tayo sa malayo. Madaming pagkain dun. Ako nga ang papa mo. Wala nang pakialam si Ronnie kung nakatingin man sa kanila ang matanda sa likod. Wala na siyang pakialam sa matanda at ayaw niyang magmukhang tanga na pinagtatanggol siya sa kasinungalingan. Habang nag-aabang ng masasakyang jeep sa parke, muli niyang nakaharap ang lalaking nakausap niya bago niya malaman ang lahat. Hula ko! Biktima niya yung bata na, ano boy? Oo. Tama ka. Aswang pala talaga si Estong. Aalis na kami dito. Kukup-kupin ko tong bata. At baka pag binalik ko pa sa pinanggalingan, balikan na ulit nun at kainin na. Awang-awa ko sa mga bata na napatay niya. Sobrang dami. Ay, bata na lang kasi ang kaya ng matandang yan. Ugod-ugod na eh. Malapit na rin naman ang oras niyan at nakikilala na siya ng mga albularyo dito. Mag-iingat kayo ng batang yan. Naging ama ka pa ng di oras ah. Kaya nga eh. Pero salamat ah. Kung di dahil sa'yo, hindi ko malalaman. Malaki din ang utang na loob sa'yo ng bata na to. Kung hindi dahil sa babala mo, malamang pagkain na din to. Ano ka ba? Wala yun. Wala naman ako ibang gusto kundi kaligtasan ng lahat. Sa tagal ko dito, madami na siyang nabiktima. Ang dami ko na ding nabalaan. O siya, ayan na yung jeep oh. Mag-iingat kayo ha. Sa mahabang biyahe, narating nila Ronnie ang dati niyang bahay sa syudad. Una niyang inasikaso ang pag-ampon ng legal sa bata na pinangalanan niyang Eric. Lumaki ang batang naniniwalang si Ronnie
ang tunay niyang ama. Wala namang balak si Ronnie na sabihin ang totoo dahil masyadong komplikado sa kanya ang sabihin na naligtas niya ang kanyang naging anak sa isang aswang na mahilig sa bata.